Nasa session 4 na po tayo. Path to Freedom o daan tungo sa tunay na kalayaan. Amen? So, naniniwala po ako lahat tayo nagnanasa na maranasan yung tunay na kalayaan. At ito po yung freedom o yung kalayaan na hindi natin pwedeng makita sa mundo. Hindi natin pwedeng ibigay ng mundo sa atin. Kasi po, kinakailangan na kilalanin po talaga natin at ma-break muna yung mga sumpa na nasa ating buhay at tanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya yung ganap na kalayaan na matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? So, ready na po ba tayo lahat? May mga ballpen po ba kayo dyan? So, ulitin ko lang po, sa session 4 po natin ay daan tungo sa kalayaan o path to freedom. So, meron muna po tayong pagdinilay-nilayan o pag-iisipan, tingnan po natin. Yung nandyan po sa inyong mga booklet. Ayan, meron po dyan ng mga tanong. Meron ka bang mga hereditary sickness? Ano po ibig sabihin nun? Mga namanan, mga alam na namamana ng mga sakit na sa tingin ninyo paulit-ulit nangyayari sa inyong pamilya. Kaya minsan nasasabi natin, no? Ay, kasi lahi namin yan. Yung parang gano'n, na mismo sa sarili natin, tinatanggap natin. Kasi iniisip natin na, kasi meron kaming lahi na ganyan. So ano ba yun? Yung mga hereditary sickness na yan. Sa tingin mo ba, may ugali, yung ugali mo ay katulad ng sa iyong mga magulang? Ano ba yung ugali ng iyong mga magulang na sa tingin mo ay parang binamana mo o nauulit sa'yo? Nasubukan mo na bang magpakamatay? Yung parang sa tingin mo, lakas nung pandinig ko, meron biglang yes. Biglang gano'n. So, para bang sa tingin mo wala nang pag-asa. Kaya parang ito yung solusyon na nakikita mo. Nagturusa ka ba sa hindi mapigil na galit? Yung parang konting bagay, talagang naiirita tayo, nagagalit tayo. Galit ka sa mundo, galit ka sa pamilya mo, galit ka sa mga sitwasyon. So, kumbaga hindi mo papigilan yung galit. Nakaranasan mo na ba, nakipag-divorce ka na ba o nakipaghiwalay sa mga may asawa po? Naranasan mo na ba na hindi ka naging masaya? Na kahit ano yung ginagawa mo, kahit saan ka pupunta, parang sa sarili mo, hindi ka nagiging masaya. Nararamdaman mo ba na kahit anong pilit mong umabante, ay parang hindi ka umaasenso sa buhay. Parang walang pag-angat. Di ba? Na-experience po ba natin yan? Idolatrous ba yung mga magulang? So mamaya mauunawaan po natin kung ano ibig sabihin yan. Napapansin mo ba na inuulit ng yung mga anak ang ilan sa mga masasamang ugali? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po na po ay manalangin. Tingnan muna po pala natin sa Galatians chapter 3, verse 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Lord, salamat po. Salamat sa patuloy na pagkilos mo sa hapon na ito, Panginoon. Salamat na ikaw ang Diyos na sumasama sa aming Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpaparanas mo sa amin ng iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang nagpapahala, Panginoon, nag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Lord, alam namin na patuloy mong ginanasa, na maranasan ng bawat isa yung tunay na kalayaan. Kalayaan na sa iyo lamang namin matatagpuan, Panginoon. Sa iyo lamang namin mararanasan, Panginoon. Kaya, Ama, nawa po, O Diyos, patuloy kang kumilos sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa umaga nito, Panginoon. At nais namin, Panginoon, na patuloy
patuloy kami nga maranasan namin yung kalayaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ama, ikaw po ang siyang gumawa sa bawat puso ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Ama. Inidiwala namin sa iyo bawat sandaling dadaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, Galatians chapter 3, verse 13. Ang salita pong tinubos o tinubos, ang ibig sabihin po nito ay binayaran. So, kapag halimbawa po mayroong pagkakautang, di po ba? Bago itong makuha, kailangan mo itong bayaran. O kapag nagsanla ka, o kung meron ka kailangan tubusin, di po ba? So, dito po sinabing tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan na siya ang isinumpa para sa atin. So, inalis po tayo ng Diyos sa pagkakaalipin. Noon po, tayo po ay nakatali. Di ba? Para tayong nakatali sa isang tanikala ng kasalanan. Nakagapos po tayo at patuloy na naaalipin ng kasalanan. At nasa ilalim po tayo ng sumpa. At tayo yung dapat tumanggap. Amen? Ng parusa. Yung kaparusahan na nararapat sa atin dahil tayo ay nagkasala. Tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. Pero, kanina po, napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Dumating si Jesus, di po ba? Siya ay dumating at siya po yung nagbayad ng ating mga kasalanan para tayo ay patuloy na lumaya at palayain tayo sa pagkakatanikala sa atin o sa mga kasalanan na gumagapos po sa atin. So, si Jesus po yung pumalit sa atin. Na siya tayo yung dapat na nakapako o parang nakasumpa. Tumanggap ng sumpa. Pero, si Jesus yung naging kapalit po para tayo ay lumaya. Amen? So, kamatayan sa krus po, ito yung naging kabayaran. Ito po ay anyo ng sumpa noong pong panahon ng mga Hudyo sa Deuteronomy chapter 21 verse 23. Kaya po, nung si Jesus po ay ipinako sa krus, naging sumpa po siya para sa atin. Na hindi dahil sa sarili niyang kasalanan. Amen? Hindi dahil sa sariling kasalanan ng ating Panginoon, kundi para tubusin po tayo. Para bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya po ang ibig sabihin po ng Galatians chapter 3 verse 13 ay si Jesus po yung gumawa. Siya yung naging kapalit. Siya po yung gumawa ng great exchange, yung sinasabi po kanina sa atin. Yung miracle of exchange o himala ng palitan. So ito po yung nangyari sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang pagkapako sa ating Panginoong Jesus. Tinanggap niya yung sumpa na nararapat para sa atin. Amen? Tinanggap ni Jesus yung kahihiyan na nararapat para sa atin. Ganun po kabuti ang Panginoon. Ganun niya ipinaranas yung sinasabing dakilang pag-ibig niya para sa atin. Amen? Kanina po habang pinapanood po natin yung video, ito po ay ano lang, hindi po yan yung totoong kumbaga nangyayari talaga na yan na mismo. Kasi hindi natin, siguro hindi mo halos sabi nga makikilala yung mukha ni Jesus dahil sa dami ng sugat at dugo na dumadanak sa kanyang katawan, sa kanyang mga mukha. Amen? Ganun po yung naranasan ng ating Panginoon upang maranasan natin. Kapalit ng kanyang naranasan yung tunay na kalayaan at kapayapaan na meron tayo ngayon. Amen? Kaya kung patuloy nga lang natin tatanggapin yung kapahayagan na to, talagang makikita natin na ganun kabuti ang ating Diyos. Amen? Ganun siya kabuti sa bawat isa sa atin. Meron po dyan sa inyong mga booklet. Sundan po natin. So, kanina po, di ba, naalala ko po nung yung pinaranas sa atin kanina, yung sino po tinusok niya talaga yung kamay niya, yung pako. Taas po kamay. Meron po ba? Gaano po katiin yung naramdaman niyo nung tinusok niyo po? Natagalan po ba natin? Hindi po, di po ba? Pero si Jesus nakita natin talagang binaon, tinusok, at hinila pa po yung kamay niya. Di ba po? Para lang maayos
So gaano po kaya kasakit? At bilang isang ina ngayon na nararanasan ko na kapag nasasaktan ang aking anak ay alam niyo po yung naranasan ng kanyang ina, nung kanina pong pinapanood natin, na siguro po hindi lang talagang higpit ng daot doon sa buhangin na hawak niya, kundi talagang durog na durog po yung puso ng ina. Di mo ba? Dahil ngayon po kapag nagkakasakit po yung ating mga anak, di mo ba parang pwede ba ako na lang yung magkasakit? Di mo ba? Nakaka-relate po ba yung mga mami dyan? Di mo ba parang kapag mayroong nasaktan sa ating mga anak, parang pwede lang ako na lang. Di mo ba? Kasi mahal natin at gusto natin tayo na lang yung nasasaktan. Lalo higit yung naranasan po ng ina ng ating Panginoong Jesus, di mo ba? Na yung sakit na nakikita niya na nakapako sa krus, dinuduran, inaalimura, sinisipa, kumbaga lahat na ay wala pong papantay sa sakit na naranasan po ng kanyang ina. Amen? Naalala ko po nung elementary po ako, ang project po namin ay gagawa ng apron. So sa apron kailangan kumpleto. Meron ka pong hair, yung headband dito, meron ka pang ang tawag mo yun, yung mat. Ilalagay mo sa, ano na yun, parang pot holder na parang kamay. Tapos kailangan may ilan po. So sa ulo, tapos meron pa sa paa. Ngayon, pag wala kang naipasa, kasi ang project ko noon, kailangan kukuhanin, gagawin mo siya doon sa katsa. At yung katsa po, ay kailangan bibili ka or hihingi ka pa sa mga bakery. Ganun po dati. So, hindi pwede yung magandang katsa na malinis na. Kailangan ikaw yung maglilinis. So, dapat may mga print pa yon. So, ganun po kahirap. So, yung time po na yun, wala akong nagawa. Kasi, wala kaming makuhanan. Diba ba? Yung time po na yun, nung papasok ako, ang parusa po para sa bawat kulang mo na project na yun, kung wala kang sa head, tapos sa kamay, pati sa paa, pati yung apron, yun po yung bilang na tutusukin ng karayom. Yung pinakamalaking karayom yung kamay mo. Ganun po, grabe po yung teacher namin ngayon, hindi ko po makalimutan. Pero alam niyo po, sa sobrang takot po na naranasan ko, kasi ayan na yung subject namin, HE na. Nung sobrang takot ko, nung pagdating ng teacher ko, tumakbo po ako na mabilis. Pauwi sa bahay namin sa sobrang takot. Talaga pong tumakbo ko, ayoko matusok. Kasi alam ko kung gaano kasakit. At nakikita ko po talaga kung paano tinutusok. Kailangan po nakaganyan yung kamay mo. Tapos isa, dalawa, tatlo, apat, so gano'n. Imagine niyo po noon na gano'n yung parusa namin. So talaga Nay, ayoko matusok. Wala akong project, wala akong... Talaga pong ginawa ni nanay, punta po siya sa school. Tapos nakiusap siya na sa teacher ko. Kasi, alam niyo po, alam ko kung gaano kasakit eh. Paano pa po yung pako na ibinaon sa kamay ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yung ilang beses siyang nasaktan, ilang beses siyang tinusok pa yung kanyang tagiliran, di po ba? At dala-dala yung bigat ng kanyang katawan habang nakahang po siya sa krus. Di po ba gaano kasakit na nabibirat po yung bawat sugat? Naranasan po ng Panginoong ito. Yung Panginoong Diyos na tumubos ng ating mga kasalanan. Siya yung buhay niya, yung naging kapalit at kabayaran para tayo lumaya sa bawat kasalanan. Amen? Sa bawat sumpa. Amen? Kaya po dyan sa booklet po natin, tingnan po natin. Sabi nga po dito nung natanggap po ni Paul yung kanyang kapahayagang ito, nasabi po niya, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen? Nakita po niya yung dakilang ginawa ng Diyos. Yung kapalit ng kanyang kaligtasan, di ba? At kung ito po ay naranasan mo na nangusap sa iyo ang Panginoon kanina po, ay makikita po natin kapalit din ito habang nakapako ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, kasamang napako yung luma nating pagkatao. Amen? Ito po yung kapahayagan na dapat na maunawaan po natin, na matanggap po natin, na tayo ay nais palayain ng Diyos. So kasamang ipinako sa krus yung ating lumang
pagkatao. Amen? Kaya hindi na po tayo yung dapat na nabubuhay sa ating mga sarili. Kundi ang Panginoon Jesus na ang nabubuhay sa iyo ngayon. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Dahil kasama nga po napato sa krus yung ating lumang pagkatao. Yung buhay po natin, hindi na po tungkol sa iyo. Sabihin niyo po sa katabi mo, hindi na to tungkol sa iyo. Amen? Tungkol na to kay Jesus. Amen? Dahil siya na ang nabubuhay sa akin. Siya na yung magpapatakbo ng buhay ko. Amen? Ngayon, kinakailangan po, para maunawaan din natin na tunay na kalayaan na ito, makilala natin ano ba yung mga sumpa na minsan ay pumipigil at patuloy na nananatili sa atin. Paano nga ba natin malalaman kung ang pagpapala ng Diyos ay nasa atin o talagang meron pa po tayong dala ng mga uri ng sumpa na ito sa buhay po natin. So, meron po dyan na mga sitwasyon na bababasa nyo rin po dyan sa inyong booklet. Una po, pagkasira ng kaisipan at emosyonal, nawawala ng balanse sa isip sa harap ng presyon, pagkawala ng kontrol at iba pa. Minsan dumadanas po tayo ng mga struggle o sitwasyon na parang hirap na hirap ka. Hindi mo alam ang gagawin mo, wala kang matakbuhan, wala kang maisip kung ano yung gagawin mo hanggang sa ano po nangyayari sa isang tao. Napili niya, wala na siya talagang kapag-asa, wala na akong pwedeng puntahan hanggang sa nasisira na po ng depresyon ng kanyang isipan. Amen? Ngayon po, nakakalungkot dahil napakadaming tao na tinatanggap nila yung ganitong sitwasyon na kapag dumaraan sa matinding pagsubok, ay tinatanggap nila sa kanilang sarili na ako'y depressed, na ako'y malungkot, na ako'y hindi ko na alam yung gagawin ko, wala na akong matakbuhan dahil hindi nila alam yung susi, di mo ba? Hindi nila kilala ang Panginoon na nagpapalaya. So pangalawa po, yung mga paulit-ulit o malalang sakit sa pamilya, katulad po nung sinabi kanina, yung mga hereditary, meron ba kayong naiisip na sa tingin ninyo, paulit-ulit na nangyayari from generation to generation sa inyong pamilya na naiisip niyo tuloy na naku, nagkakaroon ka ng takot kasi baka pwede ko itong manahin o baka dumating yung time ganito yung mangyayari. Hindi ka tuloy makalaya kasi nagkakaroon ka ng ganitong kaisipan. Ano pong mga sakit to? Pwede po yung mga diabetes, yung mga alta presyon, cancer, mga hika, at iba't ibang uri pa ng sakit. Na minsan ito po yung gumagapo sa atin kung bakit hindi tayo makapagpatuloy ng tunay na kagalakan na dapat nararanasan natin sa Panginoon. Kasi nandun yung takot, amen? Nandun yung iniisip mo na mangyayari po sa ito. Pangatlo po, mga problema sa babae, infertility, miscarriages, premature birth, pananakit ng regla at lahat ng uri ng kaugnay sa issue. So, ito po ay para sa mga babae. Uy, ligtas sa mga lalaki. Hindi pa mamaya kayo. Yung nakukunan, di po ba? Hindi magkaanak. Ano pa, yung mga parang kapag may dysmenorrhea, nakakaranas ng matitinding sakit po, mga patungkol po sa mga issue sa kababaihan. Na dumadanas ba tayo ng ganyan? Pang-apat po, pagkasira ng kasal at paghihiwalay sa pamilya, pagkasira po ng mga relasyon na nagbe-break or nagde-divorce. Panglima po, kakulangan sa pananalapi. Yung katulad ng sinabi kanina na parang laging kulang, laging hindi ka makausad, laging hindi ka makaahon, laging kulang. Hirap na hirap ka lagi pagdating sa pinansyal. Pang-anim po, palagi kang naaaksidente, na konting labas mo lang, nadapa ka agad. Yung pagkakadapa mo, nasubsob pa yung mukha mo sa semento. At yung semento kasama pala. So, ibig sabihin po, parang lagi, ang nasasabi naman natin, unconsciously, ay, hindi ako pwedeng lumabas ngayon kasi malapit ako sa aksidente. Yan po yung mga kaisipan na minsan dala-dala natin. Ay, naku, yung anak ko na yan, huwag mo muna payagan yan kasi konting labas lang yan, ma-aksidente yan. Diba? Dinadala natin na hindi natin akalain na lagi
na yung pala lagi natin naiisip. So nakagapos ka sa kaisipang ganyan. Ano ba po, isang kasaysayan ng pagpapakamatay o hindi natural na pagkamatay sa isang pamilya, meron po ba dito, katulad nung sinabi kanina, yung parang ikaw mismo, naranasan mo na patayin yung sarili mo o saktan yung sarili mo. Hindi lamang po yung pagpapakamatay, isama po natin yung pananakit sa sarili. Diba? Na kung meron man sa pamilya mo o kung ikaw man yan, gusto ng Diyos palayain ka. Ano ba yung mga sanhi ng sumpa? Sabi nga sa Kawikaan 26 verse 2, ang di sana nararapat na sumpa ay hindi dumarating. So kung ang sumpa po, kailangan mong malaman kung paano po dapat ito sisirain. So kung sa tingin mo, ano ba yung mga sumpa na ito na meron ka ngayon? At sa tingin mo na hindi mo akalain pala na dala-dala mo. Amen? So, ang di sana nararapat na sumpa, katulad po ng sinasabi ng Kawikaan. So, pinapakita lamang po dyan, sinasabi dito na kasamaan na nagpapakita kapag yung merong pinanggagalingan, merong sanhi, di po ba? Hindi pwedeng wala. Laging may ugat ito. So, kailangan matukoy po natin to yung mga karaniwang sanhi ng sumpa na dala-dala po natin. So, unang sumpa po ay sanhi ng sumpa ay idolatry. Kanina po binanggit dyan, idolatrous na sa pamilya o magulang. So, ano ba yung idolatry na sinasabi? Sabi po sa Deuteronomy 27 verse 15, sumpain ang sino mang gumawa ng Diyos-Diyosan upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh, ang buong bayan ay sasagot ng Amen. Kapag sinabi pong idolatry, ang ibig sabihin po nito ay pagsamba sa isang tao o isang bagay, sa isang Diyos-Diyosan, maliban sa tunay na Diyos. Amen. Sino po ang ating tunay na Diyos? Si Jesus, di po ba? So, kapag may sinasamba ka na higit sa pangalan ni Jesus, kahit po, lalo na po ito'y tao, o meron po sumasamba sa mga bagay. Di po ba? Yung mga Diyos ng palaka, mga Diyos ng mga hangin, brilyante ng apoy, yung mga ganun po, di ba? Yung sinasamba nila, yung mga puno, yung mga tao. At minsan, di natin akalain, yung minamahal mo na mga boyfriend natin o girlfriend natin, asawa natin, napapakanta ka pa, sinasamba kita. Yung mga gano'n, di ba? Kapag ang isang tao, isang bagay na pumapalit na sa puso, sa trono ng Diyos, sa puso mo, ito po ay idolatry. So, pwede rin po ito ay fame, kasikatan, kayamanan, di ba? Kaya naman, minsan po, nalilin lang tayo na akala natin si Jesus talaga yung nagmamay-ari o nakaupo sa trono ng ating mga puso. Pero hindi pala. Di ba? Meron pala tayong mga sinasamba o ina-idol. Pwede din yung mga iniidolo natin, yung mga sikat ngayon. Yan. Baka mas madami pa yung naka-note sa'yo na ginawa ng mga idol natin dyan sa TV, yung mga ganun. So, kaya mali-mali po pala yun. Ito po ay nagre-resulta po sa isang sumpa. Sabi nga po sa loob ng 4 na henerasyon. Sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanilubuhing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Amen? So, ang Diyos po natin ay mapanilubuhin. Kaya ayaw niya po na merong pumapalit sa puso natin maliban sa ating Panginoong Jesus. Ang Diyos po ay Espiritu at ang kanyang mga mananamba ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sanhi ng sumpa. Pangalawa po, dishonoring parents o hindi pagpaparangal sa magulang. Sabi po sa
Marcos 7:10, inuutos ni Moses na igalang mo ang iyong ama't ina at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Meron po ba dito na nagpunta ka at inaway mo muna yung magulang mo bago ka mapunta dito? Or meron bang mga anak dito na nakaranas na parang sumuway ka sa utos ng iyong o sa bili ng iyong mga magulang? O kahit po tayo na mga may edad na o mga magulang na, meron ka bang naaalala na noon ay lumihis ka sa payo ng iyong magulang? So pwede po natin itong isuko sa ating Panginoon dahil napakahalaga po na meron tayong pagrespeto at paggalang sa ating mga magulang dahil ito po ay pagpapala din sa atin. Sabi nga po sa Efeso chapter 6 verse 1-3, mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang tama. Igalang ninyo ang inyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang kayo'y maging mabuti at kayo'y magtamo ng mahabang buhay sa lupa. Minsan po, nagagalit tayo kapag napapagsabihan tayo ng ating mga magulang. Dahil minsan, sarado yung isip natin. Yung parang sa tingin natin tayo na yung tama. Lalo na kapag tayo po ay medyo nagkakaroon na po ng kaisipan o nagmamature na tayo. Napiling natin ay tayo na yung tama at yung bawat katwiran natin ay sa tingin natin na hindi na sila dapat iniintindi. Pero wala pong iba, sabi nga paulit-ulit na mga magulang maririnig natin, walang hinangad ang magulang natin, kundi pawang kabutihan para sa atin. At kung nanaisin natin na sumunod sa kanila, ay naniniwala ako itatama ang bawat landas po natin. Amen? So ito po ay pagpapakita rin ng paggalang natin sa Panginoon. Kapag ang iyong ina, bakit ba ibinigay sa atin ang ating mga magulang? Dahil mismong si Jesus po ay pinakita niya bilang tao nung siya nagkatawang tao kung papaano niya pinakitunguhan ng kanyang magulang. Amen? Nandun yung pagrespeto, nandun yung paggalang. So, nais din po ng Diyos sa atin ito. Na tayo po ay patuloy magkaroon ng paggalang sa ating mga magulang. Pangatlo po, na sanhi ng sumpa, ang bawal na pakikipagtali. 1 Corinthians chapter 6, 9-10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Malinaw po. Hindi po ako ang nagsasalita dito, kundi ang salita ng Diyos na pinapakita sa atin na ito po ang tunay na nakasulat. Na tayo po ay hindi maaari na makaranas ng tunay na kalayaan at paghahari ng Diyos kung patuloy tayong lilihis at patuloy nating gagawin yung sarili nating kalooban at maghahari yung laman sa atin. So, ano po ba yung mga klase ng kasalanang sexual? Fornication. Ito po ay salita ay nagmula sa Latin na formix. Sa Griego po ay porneia at nangangahulugang pagkakaroon ng pakipagtalik bago ang kasal. Ito po yung sinasabi din na premarital sex. Tama po ba? Na hindi pa kayo kinakasal o wala pa yung marriage, nauuna na yung pakikipagtalik. So, hindi po ito ang nais ng Diyos o kalooban ng Diyos. At nais po kung ikaw ay dalaga ngayon, na ikaw ay binata o dalaga, ito po yung kalooban ng Diyos sa iyo. Kaya mo ito naririnig dahil ito po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. At kung ikaw naman ay noon naranasan mo to, maaari natin itong hingi ng tawad sa ating Panginoon upang patuloy tayong lumaya sa sumpa. At dito po sa pangalawa, yung adultery po, nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng extramarital sexual relationship. Ibig sabihin po, kasal kayo, pero nakikipagrelasyon ka pa at lumalagpas ka pa sa higit doon. Diba? Pakikipagrelasyon sa iba o pangangapit bahay. Pangangapit bahay, diba?
pagkakaroon ng relasyon kay kumare, kay kumpare. Diba? So, hindi po ito ang nais ng Diyos sa atin. Adultery po. Katulad ni David, naalala niyo po, na nung siya ay nagkasala. Pangatlo po, homosexuality. Nangangahulugan po ito ay pagkakaroon ng romantiko, erotikong hilig sa mga individual na kapareho ng kasarihan. Huwag po tayong magagalit sa nagsasalita dito, no? Kasi po ito po ay nais ng Diyos na mahayag upang tayo ay patuloy na lumaya. Bakit po sinasabing ito ay hindi kalooban ng Diyos? Sapagkat ang Panginoon, nilikha ang tao, isang babae at lalaki. Di po ba? At ang nais niya ay maging mabunga po tayo. Pero hindi niya nais na tayo makipagrelasyon lamang sa mga kapwa natin. Babae sa babae o sa lalaki. At ito po yung pinaglalaban ngayon ng LGBTQ. Di po ba? Pero hindi naman po ito tao lang ang nag-uutos. Kundi malinaw po na sinasabi po sa kasalutan. Ito po yung katotohanan na ang homosexuality ay isang sumpa po. Pero pwede kang palayain ng Diyos. Amen? Kasi napakaganda ng disenyo ng Panginoon sa iyo. Na bilang isang babae, meron kang magandang plano ang Diyos sa iyo. Bilang isang lalaki, merong magandang plano ang Diyos sa iyo. So sa kanya pong si Pablo po, ipinakita ni Pablo yung tatlong magkakaibang klase ng kasalanang sexual na lahat ay kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Pang-apat pong sanhi ng sumpa ay mga gawa ng laman. Galatians chapter 5 verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Sila'y nagkakasalungatan sa isa't isa upang huwag ninyong gawin ang anumang ibig ninyo. Meron pong mga gawa ng laman na nakalista po dito. Una po ay mga kasalanang moral. Kasama po dyan, kanina binanggit na po natin yung pangangalunya, pakikiapid, karumihan at kahalayan. Pangalawa po, mga kasalanan sa relihiyon, idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasama din po dyan yung mga witchcraft o pangkukulam. Ano ba po, yung binanggit po sa atin kahapon na maaaring naranasan natin, yung paglapit sa mga manghuhula, sa mga nagtatawas, sa mga, ano ba po, albularyo, yan po. So, ito po ay mga kasalanan. Mga kasalanang panlipunan, puot o galit, pagtatalo, paninibugho, pagputok ng puot, sobrang natin, makasariling ambisyon, pagtatalo, maling pananampalataya, inggit at pagpatay. So, pinapakita po dito yung mga kasalanan na nagagawa ng isang tao dahil umiiral po yung sarili. Amen? Yung lagi kang galit sa mundo. At paglabas mo, sino gusto mo mag-away? Parang lagi gusto mo may kaaway ka. Diba? Dahil sa mga sarili mong ambisyon, wala kang pakialam sa damdamin ng iba. Amen? Mga maling pananampalataya, maling paniniwala, na hindi ka naniniwala na may Diyos na nagligtas sa'yo, na may Diyos na nagmamahal sa'yo, na may Jesus na handang palayain ka. Amen? Pinagpipilitan mo yung sarili mong paniniwala, yung sarili mong pananampalataya, na walang Diyos, na walang pwedeng makialam sa akin, dahil alam ko lahat. Yung parang dahil sa sarili natin, pakiramdam natin, alam natin, di ba? Alam natin yung mga bagay dito sa mundo, pero tanging ang Diyos lamang po. Ang tunay na Diyos natin, ang Panginoong Jesus, na nagbigay ng buhay para sa atin. So kasama din po dyan yung inggit at pagpatay, di ba ba? Meron ba dito nainggit ka sa kapwa mo, kaya parang hindi mo lang siya gustong patayin, di ba ba? Minsan nga, sa pag-iisip ka lang natin, parang pinapatay na natin siya. Di ba? Gagawin mo lahat ng paninira
na gagawin mo lahat ng ikasisira niya dahil meron kang pagkaingit sa iyong kapwa. So ito po ay kasalanan din po. Pang-apat po, mga kasalanan ng kawalan ng pagpipigil o kawalan ng pagpipigil sa sarili. Paglalasing o sobrang pag-inom ng alak at sobrang pagsasaya. So hindi po masama na maging masaya. Pero sabi nga, lahat ng sobra ay hindi maganda. Di ba ba? Bakit? Kasi pag naglasing ka, sasabihin ng iba, occasional lang naman. Kaya lang, kapag na-addict ka na dito at naging alcohol dependent na po tayo, parang hindi ka na mabubuhay nang walang alcohol sa katawan. Hahanapin mo na, di ba? At minsan, hindi lang dinadala sa tiyan, nalalagay pa sa ulo. Ano po nangyayari? Nagkakasala po. Di po ba? Sobrang pagsasaya. Ibig sabihin po, talagang, sabi nga, YOLO, you only live once. Gagawin mo na lahat na ikasisiya mo. Wala kang iisipin, wala kang pakialam sa kung sino man na kahit may magalit sa'yo. Basta ikaw ang magiging masaya. Iniisip mo lang yung kasiyahan para sa sarili mo. Ano po yung mga pwedeng nagagawa? Yan yung mga hinahanap po. Yung talagang kasiyahan na sa maling bisyo, katulad ng addiction po sa bawal na gamot. Di po ba? Sobrang pagsasaya. Ibig sabihin, isa pang bagay nito yung pupunta ka sa isang lugar na sa tingin mo, ito yung makakapagpasaya sa'yo. Di po ba? Nagagawin mo doon yung kahit alam mo na maaari kang mapahamak. Katulad ng pagsusugal. Di po ba? Panglima po, kawalang katarungan sa mahihina. Deuteronomy chapter 27 verse 17 to 18, sumpain ang sino mang gumalaw sa palatandaan ng hangganan ng lupang pag-aari ng kanyang kapwa. Sasagot ang sambayan ng Amen. Sumpain ang sino mang magligaw sa bulag, sasagot ang sambayan ng Amen. Kawalang katarungan sa mahihina. Minsan po, ang paggawa po ng kawalang katarungan laban sa mahihina, nangangahulugan daw po ito na pagsasamantala natin sa kahinaan ng iba. Na dahil, like for example, siguro wala siyang alam sa bagay na ito at ikaw ay medyo may alam ka, ang gagawin mo, sasamantalin mo ang kahinaan niya. Aakuin mo yung sa tingin mong pwede mong makuha dahil wala naman siyang magagawa. Di po ba? Nangyayari po to minsan katulad sa mga lupain, di po ba? Na gusto natin, makamkam natin lahat, makuha natin ang lahat. Kaya minsan, kahit na walang respeto sa iba, ay kukuhanin mo lang yung dahil nais mo at kaya mo. Di po ba? Ito po ay isang posisyon daw po na nananamantala ka na kahinaan ng iba. Minsan, baka napauo mo lang kasi, yun pala, hindi na pala nagsasalita yung magulang mo. Pumirma ka na lang, gano'n. So, minsan po parang, kahit nga po sa mga kapansanan, di po ba? Na, uunahan mo sa pila, dahil walang paa, o pilay. Di ba, unahan mo, bagal naman yun, sige mo, una na ako. So, lahat po ng klase, na pananamantala sa kapwa, ay maaari din po ito na maging kasalanan o sumpa sa atin. Yung pagbabayad po ng tax, di po ba? Kasama din po ito dito na minsan nanlalamang tayo ng kapwa. Di po ba? Nanlalamang tayo sa kahinaan ng iba. Kaya nga, nauso o naging trending yung panloloko ngayon. Di ba ba? Kahit sa mga may kapangyarihan. Di ba? Kasi iniisip nila wala namang makakaalam ng ginagawa natin. Hindi naman sasabog yung kasalanan na ginagawa natin. Hanggang sa isang araw, kayang-kayang ipahayag ng Diyos o i-reveal ng Diyos yung kasalanan dahil wala pong natatago sa Kanya. Amen? Kaya po, tingnan po natin yung ating mga sarili kung tayo ba ay dumating sa point na nananamantala na ba tayo sa kahinaan ng iba.
Pang-anim po, nagtitiwala sa laman. Sa Jeremiah chapter 17, 5-7, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Minsan po tayo, dahil alam natin na kaya mo, mahusay ka, matalino ka, magaling ka. Kaya naman, umiiral po sa atin na sarili nating lakas at kakayanan. At wala tayong pakialam na may Diyos pala na laging nakagabay sa atin. Pero dahil sa tingin mo na lahat ng bagay ay kaya mo, meron kang kapangyarihan, meron kang pera, meron kang impluwensya, nakakalimutan mo na may Diyos. Amen? Na isasantabi natin ang Panginoon. Kailangan po natin na maunawaan na ang Panginoon yung sovereign. Siya po yung kataas-taasan at siya po yung dapat na nangunguna sa atin. Kahit ano pa ang kalalagayan mo, kahit ikaw pa ang presidente ng Pilipinas, meron pa rin sovereign God na naghahari dapat sa puso mo. Amen? Siya yung dapat na ilagay natin. Sa Kanya dapat natin ilagay yung pagtitiwala natin. Sa Kanya lamang po. Pang-pito po, pagnanakaw. Anong klase po ng pagnanakaw yung naranasan mo? Sabi sa Exodus chapter 20, verse 15, huwag kang magnakaw. Parang napakasimple, no? Kasi minsan, akala natin yung konting pangungupit ng piso o ng pangungupit ng ballpen o ng papel ay hindi kasalanan. Pero, malinaw pong sinasabi na huwag kang magnakaw. Ang kahulugan po ng pagnanakaw ay napakasimple po. Ito po ay binubuo daw po ng pagpapanatili ng anumang bagay na pag-aari ng iba. Pwede ka namang humingi, di ba? Bakit mangungupit ka pa? Pwede ka namang magpaalam, di ba? Kaya nakakalungkot po yung mga tao na nagpapakita po ng ganitong saloobin na wala namang nakatingin, di ba? Yun yung naiisip natin. Wala namang CCTV, so pwede kong gawin yung gusto kong gawin. Pwede kong kuhanin. So malinaw po na itinuturo ng Bible na ang mga nagtatago ng kanilang ikapo ay pagnanakaw din po ng pag-aari ng Diyos sa Malakay 3:8-9. So, lahat po ng uri ng pagnanakaw, maliit man ito o malaki, ay kasalanan pa rin at sumpa na maaaring dala-dala po natin kung hindi po natin ito isusuko sa Panginoon. Kasama din po sa pagnanakaw yung pagnanakaw ng mga idea. So, hindi lang po ito material. Minsan po yung mga idea, di mo ba? Narinig mo lang na ganito pala yung plano na, so binrab mo na, nauna ka pa. Di ba, no? Minsan mga ganun, o kaya naman sa mga companies, sa mga company po, di ba, karaniwan na napapanood natin sa mga movie na may mga plano, tapos para mag-promote ka, agawin mo ngayon yung idea ng kasama mo. So, kasama po yun sa pagnanakaw. Paniningil ng higit sa tamang presyo. Meron ba dito mga negosyante? Naniningil ba tayo ng sobra-sobra? Yung mga namamasada, meron po ba dito? Yung mga gumagamit ng timbangan, naayos ba natin yung timbangan natin na para medyo makalamang tayo sa kapwa? Kasama po ito sa pagnanakaw. Ito po ay maaaring sa pamamagitan po ng hindi makatarungang pamamahagi po sa ating kapwa. So, kinakailangan po natin ng tatlong hakbang para mabali po yung sumpa.
Sabi po dyan, magsisi, bawiin, palitan. Ano po ibig sabihin ng magsisi? Kailangan po nating kilalanin. So, sa pamamagitan ng ating sariling kasalanan at mga kasalanan ng ating pamilya, nabuksan natin yung pintuan ng sumpa at kailangan nating ihingi ng tawad at isuko ito sa Panginoon ng buong puso. At tatalikuran natin yung mga kasalanan na ito na nagawa natin at mga sumpang ito sa buhay natin. So, gusto mo bang lumaya? Kinakailangan po natin na magsisi ng buong puso sa Panginoon. Pangalawa po, bawiin. Dapat po natin kansilahin. I-cancel po natin yung mga mga salita na binitiwan natin, na lagi nating nababanggit. Ako, mamanahin ko to. Yung gantong ugali. O kaya naman, ako, mamanahin ko yung gantong sakit. So, i-cancel na po natin to. Huwag na natin po itong banggitin lagi. Kasi minsan po ano yung dinideclare po natin, lagi, ay ito po yung talagang pwedeng mangyari. Kasi tinanggap mo na eh. Di po ba? Kasama din po dyan yung pagreklamo, na lagi ka nagre-reklamo sa buhay. Hirap na ako, di ko na kaya, wala naman akong kapag-asa na. So, alisin daw po natin yun. Minsan dinideclare natin na wala ka ng saysay. So, lalo mong minamaliit yung sarili mo. Di ba ba? Wala ka ng pag-asenso. So, wag po daw natin itong laging binabanggit, kundi talagang kanselahin na po natin. At pangatlo po, yung palitan o kailangan nating palitan ang ating mga nakaraang masamang pag-amin ng tamang pag-amin. So, ibig sabihin po, kumbaga ihayag natin sa Panginoon. Pagpapahayag po ng kasalanan. At ngayon, ihahayag mo yung salita ng Diyos sa buhay mo. Na ito dapat yung mas namumutawi sa ating mga puso at isipan at sa ating mga labi. Kung hindi natin alam ang kapangyarihan ni Jesus at ng kanyang dugo, hindi natin matagumpay na matatanggap ang kalayaan. Amen? Gusto ng Diyos palayain ka sa gapos ng sumpa sa buhay mo. Gusto ng Diyos palayain ka sa galit. Gusto ng Diyos palayain ka sa sakit at karamdaman. Gusto ng Diyos palayain ang bawat tanikala na meron ka. Alam niyo mo, minsan akala natin nakakalakad tayo. Akala natin, okay naman ako, tuloy-tuloy naman yung lakad ko. Pero bakit mabagal? Bakit mabagal yung pag-usad mo? Bakit parang bumabalik ka sa dati? Bakit parang lagi kang nanghihina? Alam niyo po kung bakit? Kasi bukod sa tanikala na meron ka sa paa mo, meron pang bolang bakal na malaki na napakabigat na humihila sa iyo. Amen? At ito po yung mga sumpa sa iyong nakaraan. Ito po yung mga kasalanan sa iyong nakaraan na hindi mo pa isinusuko sa Panginoon. At nais ng Diyos na palayain ka dito. Ang hangarin ng Diyos ay mamuhay tayo sa ganap na kalayaan. Ngayon po ay mayroon kang pagkakataon na sirain ang anumang sumpa na pumasok sa iyong buhay at tamasahin ang kabuuan ng isang buhay kay Kristo, ganap at kasesya. Amen? Ito po yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Ito po yung plano niya sa buhay ng kanyang mga anak. Na tayo'y malayang katulad ng isang agila. Amen? Lilipad, tatakbo, hindi napapagod. Amen? Hindi mapapagal dahil may lakas ka na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Ganito po kabuti ang Diyos. Ganito po nais niya na tayo ay lumaya sa bawat kasalanan, sa bawat sumpa na meron po tayo. Pwede po tayong tumayo. Hallelujah, Jesus. Tayo po lahat ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Pwede po ba na isantabi muna po natin ang anumang bagay na naiisip po natin na
mga iniwan po natin. Pwede po ba isang tabi muna po natin yung mga katabi po natin dyan? Wala muna po tayong pakialamanan, kundi ikaw at ang Diyos. Pwede po ba tayong pumikit sa mga oras na ito? Hallelujah. Hallelujah.